Verse sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. So, basahin po nating salitan. Verse 1, kayo po, and then verse 2, ako po, and then verse 3, sabay-sabay po tayo. So, kung kayo po meron mga Biblia, mas maganda pong inyong basahin sa inyong mga Biblia, inyong ilagyan ng highlight upang inyong makitang ang ating mong pinag-aaralan ay hindi nasa TV, kundi nasa inyo pong mismong Biblia. So, kayo po ang magsimula. Ready now? Read. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Sabay-sabay po. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Tayo po'y manalangin muna. Panginoon namin Diyos, sa mapangyarihan sa lahat, magandang gabi po Panginoon. Salamat Panginoon sa biyaya ng buhay, sa kaligtasan, sa pag-iingat, sa maghapon pong nagdaan, sa mga nakaraang nagdaan Panginoon. Ang inyong kabutihan, ang inyong kapatawaran, ang inyong pagsama sa amin Panginoon ay tunay naming pinagpapasalamatan, Panginoon. At salamat po na mayroong araw ng Miyerkules upang kayo po'y makapanambahan. Napakadami na pong nangyayari sa mundo, Panginoon. Pero salamat, mayroon kaming pahinga. And at the same time, Panginoon, kami nakakapanginig na inyo pong mga salita, Panginoon. Kaya po, Panginoon, kami po'y lumalapit. Kaming lahat, lalong higit pa ng inyong lingkod. Kayo po ang tunay na magsalita. Ilagay po ninyo ako sa inyong likuran. Kayo po ang tunay na mangusap. At sana po hindi lang ito mapadagdag sa aming bagong alam or bagong napakinggan na aming malilimutan muli, kundi aming pong mapakinggan, tumanim sa aming puso at may sagawa po sa aming mga buhay, Panginoon. Patatawarin kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Kayo po ang maglilinis sa amin. Kayo po ang tunay na matanghal ngayon pong gabi. Sa mga papunta pa lamang po at nasa online, kayo din po mag-bless, Panginoon. Ito ay dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. So salamat po muli kay Pastor sa biyaya po at pribilehiyo na pinagkakatiwala po na makapagsalita po sa inyong harapan. And then sa biyaya po nakakapagpatuloy, tunay na sa buhay po biyaya lang po ang lahat. And then sa biyaya din pong ating napapag-usapan sa simbahan pong ito, ang ganda pong mga klase ng talakayan. Yun na ulit nga po ni Brother Romel, sa iba pong simbahan walang ganito. Yung ikay sumimba, magsashara, and then pag uwi, wala na uli, and then babalik uli. Pero salamat, tayo po yung nagbibigay diin sa iba't ibang tema na ating pong pinag-aaralan. At sana po yung matreasure po natin yan. At sa pag-aaral po natin ngayong gabi, lahat po tayo makaka-relate at dapat lahat po tayo ay matuto. Hindi lang yung mga members natin, kahit po ang mga bisita, dapat po lahat tayo ay matuto. Nung pong mga nakaraan, tayo po ay nag-aaral na kung paano yung tamang oras, tamang pamamaraan, tamang dadaanan, ano ba ang role ng isang tatay, ano ba ang role ng isang nanay. And then, hindi po tayo lahat ganon, di ka po? Mayroong mga binata pa ngayon, may mga dalaga ngayon. Pero ito po ang maganda nating ngayong gabi. Lahat tayo ay makaka-relate. Bakit? Dahil ang ating pag-aaralan ay the children's role. And lahat po tayo ay naging anak. Or ngayon, mga anak pa din. Kung kayo man po ay may sariling pamilya, pero ang katotohanan, kayo po ay anak pa din. So lahat tayo ay makaka-relate. So, sabi nga po dyan, at salamat din na meron po tayong Bible na standard na ating pong pag-aaral. So, ako po ay bata pa lang din, mas madami po kayong wisdom na pwede pong ibigay. Pero salamat, ang Bible po ang ating standard sa ganito pong klase ng pag-aaral. At sa muli po, kung tayo po ay merong tayo masaktan or kahit tamaan, mas maganda po yun. Kasi alam ninyong merong inaayos po sa atin ng Panginoon. So sa ating po magsimula, ating pong basahin ng Genesis 1 verse 26 and 27. Or inyo pong sundan ng inyong mga mata, babasahin ko po. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Verse 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ano pong makikita natin dyan? Ang isa pong katotohanan dyan, lahat po tayo ay nilikha po ng Panginoon. Lahat tayo ay nanggaling kay Adan at kay Eva. Hindi tunay si malakas at si maganda na mayroong tinukayong ibon, lumabas sa kawayan, and then may tao. Hindi rin naman tunay na mayroon daw niluto ang Panginoon at kaya medyo napasunog, medyo napahilaw at ang Pilipino katamtamang luto lamang. Hindi rin po tunay na tayo ay nanggaling sa unggoy or kung sa tayo ay nag-evolve. Tayo dating yung mga heto-heto na yan, lahat,
baka po meron pang nalilate sa evolution, pero hindi po yan tunay. Malinaw po sa Genesis, nilikha po tayong lahat ng Panginoon. So tayo ay merong magulang, yung magulang natin ay may magulang, na may magulang, na may magulang, ibabalik kay Adan at Eva, at ibig sabihin nun, tayo pong lahat ay nilikha ng Panginoon. Kaya nga po kung inyong kakapain ang isang tiyan, meron po tayong pusod. Ibig sabihin, nanggaling ka sa tiyan ng iyong magulang. So lahat po tayo nilikha ng Panginoon. And ang isa din po yung katotohanan dyan, ang pamilya ay isa din po sa tinaguyod ng Panginoon. And then, ito po ipilit ding sinisira ni Satanas. Kasi po, alam ni Satanas, kapag nasira na niya ang pamilya, damay na ang lahat. Ang iyong personalidad, ikaw sa iyong trabaho, ikaw sa school, at kahit po sa simbahan. Kaya po mahalagang ating napapagtuunan ang ganito mong klase ng pag-aaral. Mahalaga po ang pamilya. Mayroong nangangarap magkaroon ng pamilya. Meron naman ngayon ay may pamilya na. Meron nang nandun na sa point na siya ay lolo at lola na. Kaya po napahalaga na ang ating pamilya ay nakasentro sa ating pong Panginoon. At ang mahalaga po yan, ating mapapag-aralan ngayong gabi, ano ba ang role ng bawat isa? Napag-aralan ang role ni tatay, role ni nanay. Ngayon, bilang anak, anong role natin sa atin pong pamilya? At isa din po sa way ni Satanas, kung paano sirain ang pamilya, ay hindi mo alam kung anong role mo. Hindi ka po sa trabaho, sa school, isang research, hindi mo alam ang gagawin mo, ano mangyari? Ikaw ipampagulo. Sa isang trabaho, hindi mo, anong gagawin ko? Pumapasok ka lang, hindi mo alam ang gagawin mo, pampagulo. And then, doon na magkakaroon simula, magkakaproblema, magkakaroon ng delay, ganoon din po sa pamilya. Kapag hindi mo alam ang role mo, diyan na po tayo magkakaribo. Kaya ngayong gabi, anong role ko bilang isang anak? And then, sabi din po dyan, napag-aralan po sa natin kay nanay, kay tatay, at ngayon pong gabi, loobin ng Panginoon, matutunan natin, ano ba ang role ko bilang anak mula po sa salita ng Panginoon. Okay po, so malinaw po ha, lahat tayo nanggaling sa Panginoon. Meron tayong pusod, meron tayong magulang. Okay po, Ephesians chapter 6, balik po tayo sa ating pag-aralan, binasa kanina. Yung pong sabi dyan, mga anak, or sa English, children, ang ibig sabihin po ng children na ginamit sa Ephesians chapter 6 verse 1, ang ibig sabihin po niyan ay dependent offspring. So yun po ang ibig sabihin ng children, dependent offspring. Ang ibig sabihin po ng dependent or yung madalas pong ginagamit ang dependent ay natural siyang associated with a young age. Kasi po naman, wala naman nga ditong ipinanganak at bahala ka nang lumaki. Hindi naman tayo katulad ng baboy na pag naianak na, hahanap na lang ng dedehan. Hindi naman tayo katulad ng hayop. So, ang bilang tao, tayo po ay nakadependent sa ating mga magulang. Kaya po sabi dyan, yung children na binanggit dyan, dependency is naturally associated with a young age. So, yung kinakausap ni Paul sa Ephesians ay mga bata or nasa kabataan pa po nila. And ito po yung nais, ipaalam ni Paul sa mga, una po ay sa mga taga-Ephesians, ngayon po ay sa mga God is able. Ano ba ang dapat mong malaman? Ano ba ang role mo bilang isang anak po ng ating mga magulang? So number 1, maikli lang naman po ito, 2 puntos lamang. What is our role as a children? Number 1, obey our parents. Malinaw, ano bang role mo? Binanggit ng verse 1 sa chapter 6, mga anak, ano po sabi? Mga anak, magsitalimak kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Malinaw, mga anak, ito yung dapat mong gawin, ito yung role mo. Dapat kang gumalang or mag-obey sa iyong mga magulang. Kaya po sabi dyan, ano ba ang ibig sabihin ng obey? Yung word na obey, ang ibig sabihin po ay refers to the act of following instruction or command. Yun po ang ibig sabihin. Pag sinabing obey your parents, dapat kang sumunod or magsitalima sa utos or payo ng iyong mga magulang. And yan ang role mo. Dahil anak ka, dapat kang sumunod or sundin ang payo ng iyong mga magulang at yung kanilang mga ipinapagawa. Kasi nga, young age pa po eh. Siyempre naman, ang mga magulang nangangalaga sa mga anak, dapat dependent sila, and then ano mang dapat gawin ng mga magulang, dapat silang magbigay ng command. Kaya po, in-establish muna natin last week, ano ba yung dapat role ng tatay? Ano bang dapat role ng nanay? Kasi po nakadepende sa inyo, ano ang kalalakihan ng inyong anak? Ano ang gagawin? Kasi nga po, young age, wala pang alam, bago pa lang sa mundo. Kaya dapat tama po ang inyong ipapayo. Dapat tama ang inyong ipapagawa.
And hindi po yan madali. Sa mundo po natin ngayon, meron ng yung kanilang anak, ibinebenta na lang, yung kanilang anak, binibigay sa sindikato, ginagamit sa scam. Kaya po, bilang tayo yung mga mananampalataya ng Panginoon, dapat alam natin ano yung tamang ipapayo sa inyong mga anak. Ngayon, ikaw ay anak, anong dapat mong gawin? Sundin ang inuutos ng iyong mga magulang. Tingnan po ang sabi ng Proverbs 1 verse 8. Anak ko, so muli po ang kausap, muli ay mga anak, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Ini-emphasize ng Proverbs ng Bible na bilang ikaw ay anak, dapat mong dinidinig ang turo ng iyong tatay at huwag mong din namang pababayaan ang utos ng iyong nanay. Mahalaga pong pareho. Kung parehong mayroong utos, sundin mo ang utos ng iyong tatay, maganda po yan. May utos ng iyong nanay, sundin mo, magandang bagay po yan. Kasi yan ang ating role, ang sumunod sa utos po ng ating mga magulang. Ano po ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 20? Ang sabi po ng Colossians, mga anak, so tayo po ulang kausap. Lahat po tayo mga anak mo ha, wag muna kayong lumagay, tamang-tama yan brother, umatid ang anak ko. Uy, utoy ha, makinig ka. Hindi po, lahat tayo ay subject po dahil lahat tayo ay anak. So ang kinakausap ng Panginoon ngayong gabi ay lahat tayo. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ito ay totoong nakalulugod sa Panginoon. Nilinaw po ng Colossians na hindi ka dapat mamili. Ano ang susundin ko? Sabi po dyan, sa lahat ng mga bagay. Pero ating pong lilinawin, ano ba yung lahat diyan? Ano ba yung boundaries ng pagsunod po sa ating mga magulang? Pero ito po dapat, totoong nakalulugod sa Panginoon. Gusto mo maging blessing ka sa Panginoon? Gusto mong matuwa sa iyo ang Panginoon? Ano pong dapat natin gawin? Sumunod sa mga magulang. So yun po yung number 1, obey our parents. Magbigay po tayo ng dalawang example na anak na naging masunurin. Number 1, under po ng obey our parents, ay yung number 1, the example of Isaac. Tingnan po ang basahin natin yung kwento. Kung kayo pinagbabasa ng Bible, madalas nyo na po ito nababasa. Genesis chapter 22, verse 7 to 10. Inyo pong sundan ng inyong mga mata habang aking pong pinapaliwanag. Ito po ang kwento. Sinubok ng Panginoon si Abraham dahil baka itong si Abraham, baka mas napapamahal na sa kanyang anak kaysa sa Panginoon. So sinubok ng Panginoon, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Tinetest ng Panginoon ang kanyang pagiging masunurin. Sabi ng verse 7, so sila po ay maaga silang nagising, sila ay umakyat sa bundok. Verse 7, at nagsalita si Isaac, anak po ni Abraham, na kanyang ama, na sinabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako. Anak ko, at sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin. Kumbaga po ang usapan, anak, sama ka sa akin, tayo maghahandog sa Panginoon. So sila habang naglalakbay, ang sabi ni Isaac, tatay, break muna. Break. Pahinga muna, bayabas muna tayo. Sabi, tatay, nandito na ho yung ating, may kahoy tayo. Meron tayong apoy. Kung may lighter na ho noon, wala pa naman siguro. Meron tayong apoy, meron tayong kahoy. Sabi niya, parang may kulang ho. Kulang ng tupang, iahandog natin. Sabi niya, maghahandog tayo, kulang. Kung baga kayo mag-outing, maglilitsyon daw kayo. Pagdating doon, kahoy at apoy lamang ang daladala. Yun ang naging, nagtaka si Isaac, ano ating iahandog? Sinagot naman ni Abraham, verse 8. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat, sila'y kapwa yumaong magkasama. And then, sabi dyan, ano po yung makita natin sa unang part ng kwento po diyan? Una, wala sa usapan si Isaac nung inutos ng Panginoon kay Abraham. Di ka po? Ang usapan lang, si Abraham at si Isaac, iahandog itong kanyang anak. Wala sa usapan. Pero nakita natin, maagang gumising itong si Abraham, kasama kanyang tatay, wala nagreklamo si Isaac. Agaw-agaw pa tatay, mag-aandog na tayo. Lamig maligo. Pero wala naging reklamo sa Isaac. Wala siyang kaalam-alam. Hindi siya kasali sa usapan. Pero dahil siya sumusunod sa kanyang magulang, umakyat sila sa bundok. Ano ba po? Maaga silang umalis pero okay lang. And then verse 9, as sila'y dumating sa dakong kanyang sinabi sa Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy, at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy.
Pero tingnan mo yung sabi niyo, di ka po sila naglalakbay, merong bit-bit itong si Isaac, pero wala siya naging reklamo. Bigat-bigat naman tatay nitong kahoy, wala daw mas magaan. Pero wala siya naging reklamo. Bakit? Siya yung sumusunod sa kanyang magulang. And then, habang siya naglalakbay, sabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. Ay kung ako ho yun, po-provide, babalik na ako. Nagpaparang ka lang naman ata tatay eh. Pero si Isaac po hindi ganun. Dahil alam niya, dapat sumunod sa magulang, wala siya naging reklamo throughout their journey. And then, dito po mas matindi, sa verse 10. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. Aba, siguro si Isaac hindi man lang pumipiglas, tinatali na eh. Teka ho! Ako hatangin yung ihahandog. Pero wala naging ganon. Itinaas ang kanyang papatay na. Kung hindi pumigil ang Panginoon, patay na si Isaac. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong unatan ang kanyang kamay. Pero nakita natin kay Isaac, wala siya naging reklamo, nakatingin na lang. Ano ang kaya nang ginagawa ni Isaac? Papatay na ako ng tatay ko. Ganon siya naging masunurin sa kanya pong tatay. Anong makita natin? Isaac obey his parents. Kaya sa mga anak po sa mga anak tayo, pag merong inuutos sa ating magulang, sumunod. Kahit medyo malabo, kahit medyo, kasi alam, wala naman pong magulang na magpapahamak ang anak. Ito niyo po, makita din natin sa Abraham. Kaya po mahalaga ang role ng isang tatay, mahalaga ang role ng isang nanay. Dapat mas mahal niyo po ang Panginoon kaysa sa inyong mga anak. Tingnan niyo po sa buhay ni Abraham. And bilang anak naman, dahil alam mo ang iyong tatay ay nasa Panginoon, magtitiwala ka. And then ang Panginoon naman, hindi naman po nampatay dyan si Isaac, merong korderong ipinalit at yun po ay ang Panginoong Jesus. So yung una pong example ng pag-obey sa kanyang mga magulang, yan po yung example ni Isaac. Number 2, na example. Ito po magandang example pa. The example of Jesus. Kung ganda na ng kwento ni Isaac, masunurin. Pero tingnan niyo po ang example na binigay sa atin ng Panginoon. Luke chapter 2, verse 51 to 52. Ito po ay ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Ano ang kanya naging buhay bilang siya naging anak? Hindi po siya literal na anak na siya tatay niya si Joseph, hindi naman siya literal na nanay niya si Mary, pero siya yung nagkatawang tao at ito pong mga magulang ang kanyang ginamit. Pero, in behalf po noon, ano ang kanyang ginawa? Verse 51. Pakibasa nga po. Ready now? Read. Verse 52. Okay, so ang kwento po dyan, si Jesus po, sila yung naglakbay, papunta ulit sa Jerusalem upang i-celebrate ang Passover. Itong si Jesus Christ, humiwalay. Hindi nagpaalam sa kanya mga magulang. And then binalikan nito, ilang araw po ang paglalakbay noon, saka lang nilang lalamang, wala na si Jesus. Binalikan nila, pero sa verse 51, ang sabi po dyan, ito yung naging example ng Panginoong Jesus. At napasakop sa kanila. At iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso, ang lahat ng mga pananalitang ito. Ano yung example ng Panginoong Jesus? Diyos na nagkatawang tao ay naging masunurin. Hindi ka po? Kung ating iisipin, Diyos naman pwede na siyang hindi sumunod. Hindi mo ako kilala, Mary. Ako Diyos, ako nagkatawang tao. Pero hindi ganon. Nagbigay siya ng example sa atin bilang anak, nagbigay siya ng example na dapat kang maging masunurin sa iyong mga magulang. Dapat kang tumalima, dapat mong gawin ang inuutos ng iyong mga magulang. And then verse 52, at lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Ano po yung naging example niya? Hindi siya entitled na siya feeling, siya po yung entitled na siya Diyos, pero hindi niya in-exercise ang kanyang pagiging Diyos, kundi siya po ay naging masunurin sa kanyang mga earthly parents. Ngayon, ito po ang kwento. Bakit nga po ba himuwalay si Jesus Christ nung sila po yung naglalakbay? Sabi niya, bakit anak, ba't kayo himuwalay sa amin? Sabi po ni Jesus, di ba dapat akong lumaga sa tahanan ng aking ama? Alam din ng Panginoon na dapat mas lamang ang Panginoon. Kung kanina, sa example ni Abraham at ni Isaac, mas lamang ang Panginoon kaysa kay Isaac, sa Panginoong Jesus ganun din. Dapat laging mas lamang ang Panginoon. Yan ang tamang balanse. Dapat
mas mataas ang Panginoon. Hindi ka ang balanse ay pantay. Hindi yan ang balanse sa Panginoon. Ang balanse, mas mataas palagi ang Panginoon. Kaya po ang sabi dyan, may mga pag-aaral din po na mula sa 12 years old, di ka po, naging silent ang Bible, ano ba naging buhay ni Jesus up to 30 years old, nung siya po ay nagpunta kay John the Baptist. Ang kanya pong buhay na ay silent, walang record sa Bible, and may mga pag-aaral na siya nag-submit sa kanyang mga magulang. Siya nagkarepentero, and yun po ang mga ilang pag-aaral na nagpapakita din po ng pag-obey sa kanyang mga magulang. Kaya po ngayon, sa example na ating napakinggan, mayroong example sa Isaac, may example ng Panginoong Jesus. Kasi po ang trend ngayon, kung anong gusto ng anak, yun ang masusunod. Di ka po? Ano kang gusto ng baby? Ay siya, gagawa ng paraan. Pagmamahal. Pero meron pong dapat tayong malaman, katotohanan mula sa Biblia. Ang tatay at nanay dapat po ang nasusunod. Ang anak ang sumusunod. Ang magulang ang nagbibigay ng dapat gagawin, ang mga anak ang dapat sumusunod. Hindi dapat tayo mga anak, bilhin tayong bossy. Oh, ako yun yung inilabas sa inyong tiyan. Hindi dapat kayo ako masusunod. Hindi ganun. Merong example na binigay sa Isaac, ang Panginoong Jesus mismo ay nagbigay din. Na dapat tayong sumunod sa ating pong mga magulang. Kaya po ang sabi diyan, paano nga yun? Kung kasi pong ang trend ay ganun, ang magulang ang sumusunod sa anak. And then, pwede mong ibalik, tatay, sabi sumunod, siya naman hindi masunurin kay lola. Siya naman hindi masunurin kay lolo. Pero tayo po bilang anak, hindi sila example natin. Ang example natin ay ang Panginoong Jesus, ang ating best example sa pagsunod po sa mga magulang. Kaya po dapat nating malaman yan na tayo, ano bang role natin? Number 1, to obey our parents. Ano man kanila pong pinapagawa sa atin ay dapat po nating sundin. Ano naman po ang boundaries? Dapat ko bang sundin lahat? Paano pag ang utos ng tatay ko, mag-inom ka na nga doon, ikaw ngayon magnakaw doon, na tayo mayroon pang ulam. Dapat ba tayong sumunod? Ito po ang sabi ng Panginoon, Acts chapter 5, verse 29. Paano ito mga balancing? Dapat akong sumunod sa aking magulang, and then dapat din naman akong sumunod sa Panginoon. Sabi po ng Acts 5, verse 29, hindi pong sundan na inyong mga mata, datapwat, nagsasagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Yun ang boundaries. Kaya pala, sabi kasi ni mama at papa, huwag na daw sumimba. Hindi na. Kaya pala, sabi kasi ni mama at papa, huwag na daw ibigay ang tithes. Hindi na. Huwag daw ako magbasa ng Bible, sasakit daw ang ulo ko. Di wag na. Pero hindi po ganun dapat. Merong boundaries lagi. Hanggang kailan ako susunod sa aking mga magulang. Katulad po ni na Peter, sila muna ay sumunod sa Diyos bago ang sa kanilang mga tao or sa atin po ngayon, sa ating mga magulang. Okay po, yan ang boundaries natin. Paano mo mabalanse? Dapat mas lamang ang Panginoon mong sinusunod bago ang iyong mga magulang. Pero kung tama naman, ang pinapayo ng iyong magulang, tama naman, ang pinapagawa sa iyo, dapat po tayong sumunod. Yan ang role natin bilang mga anak. That's the children's role. Yan po ang role natin. Number 2. Hindi ko, sabi ko, 2 points lang po ito. Number 2. Hindi lang obey our parents. Number 2, ay to honor our parents. Ano po ang dapat gawin? To honor our parents. Pakibasa nga po muli, Ephesians chapter 6, verse 2 and 3. Pakibasa po ng mga babae ang 2, and then mga lalaki sa verse 3. Okay, mga babae, ready now? Read. Verse 3, mga lalaki. Okay, bakit po sinabi natin, hindi lang pala ang role natin ay sumunod, kundi dapat din po tayong gumalang sa ating mga magulang or to honor our parents. Ano pong ibig sabihin ng honor or honoring? Honoring involves respect, esteem, and a deeper value for our person. Diga po, yung pagpapahalaga, hindi mo lang pala dapat sila sinusunod, kasi po pag sinusunod mo lang sila, magulang kasi, di sinusundin. Kundi hindi lang po dapat ganun. Kundi, we honor them, na sila ang binigay sa akin ng Panginoon bilang aking mga magulang. Sila naghihirap sa akin para ako'y mabuhay. Sila nagtaguyod na aking buhay. Siya nagtiis aking mga magulang. Nagtiis ng 9 months. Diga po, ang madalas lang na 9 months dinala ng nanay ang mga anak. Pero at the same time, ang mga tatay naman nag-iisip 9 months din. So, nakukuha ng pampaanak nito.
Pareha silang may problema. Yung problema nasa tiyan ng nanay, ang problema na ng tatay nasa ulo. Di ba? Nakita niyo yung picture na yon, yung baby ay nasa ulo, yung baby ng isa ay nasa tiyan. Kaya po, napakadami pong sakripisyo ng ating mga magulang. Hindi naman yan katulad nung iniiwi. Paiwi nga muna na aking anak. Hindi naman po, ganun. Hindi ka po. Mismong inyong mga magulang, ating mga magulang ang naghihirap sa atin. Kaya, they deserve to be obeyed and to be honored. Kaya po sabi dyan, involves respect, paggalang, esteem, and deeper value for a person. Kung tayo merong mga minavalue, magandang bagay po yan. Pero dapat, mas lamang lagi ang Panginoon, pangalawa yung ating pong mga magulang. Ngayon, bakit po natin sinabi yung honor dyan? Kasi po, ang pag-obey sa kanila ay nakasalalay kung paano mo sila ino-honor. Ulitin ko po, ang pag-obey sa ating mga magulang ay nakasalalay kung paano mo sila ino-honor. Kaya minsan ayaw sumunod eh. Bakit? Hindi naman mahalaga ang tingin sa magulang. Kaya naman napipilitan sumunod eh. Bakit? Hindi mahal ang magulang. May galit, may tampo, pero alam natin na ang role natin hindi lang sumunod, kundi sila ay igalang. Kasi po yan ang utos ng Panginoon. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ano po makikita natin? Under po ng honor our parents. Number 1, it is a direct command from God. Okay po? Yung paggalang sa ating mga magulang ay ang Panginoon mismo ang nag-utos. Hindi yan utos ng Baptist Church. Hindi yan utos si Pastor. Hindi yan utos ng trend. Yan mismo yung utos ng Panginoon. Tingnan niyo po ang Exodus chapter 20 verse 12. Kasama ang 10 Commandments, ang paggalang po sa ating mga magulang. Anong sabi? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang Diyos po mismo nag-utos sa atin. E di ka po, pag medyo malapit sa atin nag-utos, I can do all things eh. Or kaya po, pag mataas ang tingin mo, kayang-kaya ko sundin yan. Bakit? Mataas ang pagtingin mo, ginagalang mo, kaya susundin mo. Ngayon, ito po ang sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong magulang. Iyon Diyos. Ating tagapagligtas na nag-uutos sa ating, igalang natin. Ano dapat gawin? E di atin po igalang. Yan po ang utos ng Panginoon sa atin. Ano pong makikita din natin dyan? Sa Exodus chapter 20 verse 12, igalang mo ang iyong mabait na tatay. Wala po nakasulat na gano'n. Igalang mo ang iyong tahimik na nanay. Wala po nakalagay na qualities. Ang sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Walang qualities na nilagay dyan. Kasi po minsan nagkakaroon ng one-sided na paggalang at pagsunod. Dito ako kay Papa kasi pag si Papa nag-utos, tahimik lang. Ay, dito ako kay Mama kasi pag nag-utos to, kaunti lamang. Nagkakaroon sa side na, gagalang ko si tatay, bakit? Mas malaki magbigay ng baon. Ay, dito ako kay nanay kasi ganito, ganyan. Nagkakaroon ng one-sided. Pero sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 20 verse 12, walang nakalagay na qualities, walang bias diyan. Ang sabi ng Panginoon, basta nanay mo, basta tatay mo, iyong igalang. Kaya po ang sabi din ng Panginoon, iwasan na maging one-sided. And ito din po ang paalala sa mga parents. Magkaroon po kayo ng unity sa pag-treat sa inyong mga anak. Hindi ka po madalas yung nangyari. Tandiyan na ngayon. Dito kay daddy. Pinaaway ka ni mami. Ang gusto lang naman ng magulang, ng nanay, ako na rin po dinidisiplina. Aamuin naman ito na tatay. And then pag ito naman si tatay nagalit, dito ka kay mami, dito ka, inaaway ka ng iyong daddy. Hindi ka po, kaya itong anak, nagkakaroon, sino ka susundin? Siya dito ako, mas magadami ako, magaganan siya dito. Pero sabi ng Panginoon, sa inyong mga magulang, sa atin po, tayo mga anak, parehas po nating igalang. At then sa inyong pong mga magulang, magkaroon kayo ng unity, paano niyo po ididisiplina, mamahalin, at paano niyo po itatarata ang inyong mga anak. And then, ito pa magandang balita. Once na inutos ng Panginoon, once na inutos natin magulang, alam po ng Diyos na hindi niya tayo ipapahamak. Kung ang utos naman ng Panginoon ay igalang, dapat mo sundin. Bakit? Hindi kanyan ipapahamak. Ang madalas napapahamak ay ito, yung hindi gumagalang sa kanyang mga magulang. Hindi gumagalang sa utos ng Panginoon. Di ka po, yan ang magandang bagay kung bakit ka i-honor mo yung mga magulang kahit meron kang tampo, kahit meron kang galit, kasi yan po yung utos ng Panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Di ka po, yan po ang sabi ng Panginoon, it is a direct command from God. Yan po sabi ng Deuteronomy 5 verse 16.
Inulit po kasi ng Panginoon ang utos sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsaway. And inutos po ulit ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama, wala po ulit ng qualities na nalagay, at ang iyong ina, gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang ang iyong araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, malino po ang verse. It is a direct command from God. Letter B, na under po ng honor our parents. Hindi lang po ito a direct command, but it is also a command with promise. Ito yung po yung utos ng Panginoon na merong pangako. Ito niyo po sabi ng Ephesians, chapter 6, verse 3. Sa ating pong verse na binasa, upang, di ba ang utos po ng Panginoon, magsitalima, verse 1, igalang, verse 2. Anong magiging epekto nito? Ano yung utos na binigay ng Panginoon? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Anong pangako ng Panginoon? Hindi lang siya utos, kundi meron itong kakaibat na pangako. Anong kakaibat niya? Sa 10 Commandments, ito lang po, or hindi ko po, may nabasa ko kanina, yung number 2 na utos at number 5 na utos lamang ang merong pangako. Pero malinaw po sa verse natin pong binasa, pag ginalang mo iyong magulang, iyong nanay at ang iyong tatay, meron mangyayari sa iyo. Verse 3, ikaw ay yayaong mabuti at mababuhay kang malaon sa lupa. Hindi po kasi nawala ito ng pinulpil ng Panginoon ng 10 Commandments. Di ka po, ang 10 Commandments, hindi mo kaya sundin, makasalanan ka. Pero tinupad ng Panginoong Jesus nung siya'y nagkatawang tao, pero hindi naalis. Tinupad na pala ni Jesus Christ ng 10 Commandments, hindi na ako gagalang. Hindi po ganoon. Kasi inulit-ulit sa New Testament na dapat ka pa ding gumalang sa iyong mga magulang. Dapat ka pa ding sumunod. And then, sabi din po dito, ang matinong magulang, ang gagawin sa kanyang anak ay sa ikabubuto nito. Tama po ba, mga magulang? Hindi ka po, kaya nga kayo nagsasakripisyo, kaya nagtatrabaho, kaya kayo nagdidisiplina, ay para sa ikabubuti ng inyong pong mga anak. Yan po ang pangako ng Panginoon. Ito man sabi, pag nakinig ka, hindi ka mapapahamak. Di ka po, madalas naman yan nangyari. Anak, pag nakinig ka kay mami at daddy, hindi ka mapapahamak. Ay nilalandi mo yung lighter Anak, hindi yan pwede. Makakasunog, mapapasok ka. Pag sumunod ka, okay. Ayaw mo. Di paso. Sabi ng iyong magulang, Utoy, Ineng, huwag ka magbibisyo ha. Yan ang utos ng iyong magulang. Sinunod mo, okay, malusog yung katawan. Ayaw mo. Di yun, sakit. Bisyo, nag-accident sa motor, lasing, bangga, patay. Hindi ka mapapahamak kung susunod ka sa iyong mga magulang, kung igagalang mo ang kanyang mga utos. Sa bisyo, sabi ng iyong magulang, anak, magsipag ka. Ayaw, batugan, bayabas. Ayaw gumawa. Lumaki, asa sa magulang. Puro kantsawa naririnig. Tamad. Kasi bakit? Hindi nakinig sa kanyang mga magulang. Pero kung nakinig, magsipag, kahit sa simpleng baon, magtapat, kahit sa mga simpleng gawain sa buhay, gawin. Yan po sa inyong, or sa ating ikabubuti. Sa bisyo, sa sipag, magtiyaga. Anak, yan ay, ngayon mo lang maranasan, pagtiyagaan mo yan, meron niyang magiging bunga. Yan ang madalas utos sa ating mga magulang. Magsipag, magtiyaga, and yan po sa ating ikabubuti. Hindi niya tayo ipapahamak. Inyo nga pong iningatan, ayun yung padapuan na lamok, then inyo ipapahamak, parang namang wala sa balanse. Kaya nga po, ang utos natin magulang ay para sa ating kabubuti. And then, kasama din po dyan yung good manners. Yung good manners na itinuturo ng mga magulang ay sa ating mga kabubuti. Ayaw ng mga magulang tayo lumaking bastos. Ayaw ng ating mga magulang lumaki tayong walang galang. Ayaw lumaki ng mga magulang na tayo ay suwail, pabalang. Ayan po yung sa ating ikabubuti. Yung magre-reflect po kasi yan sa inyo Ayaw ng inyong mga magulang na mag-reflect yan sa inyong sarili. Ayan, yung anak na pagsatamad. Ayan. Yan yung mabisyo. Yan yung yan yung, tawag dun, walang galang. Kaya po sabi ng inyong mga magulang, dapat natin siyang sundin. Bakit? Yan isa inyong ikabubuti. Yan yung command with a promise. Yan yung magpapalaon sa iyong lakad at ikaw ay mapapabuti. Kaya po sabi, dumating sana sa puntong tayo ay nagpapasalamat dahil tayo nakinig. At hindi magsisi na hindi tayo nakinig. Salamat! At ako'y nakinig sa aking tatay na magsipag. Hindi ngayon Malwan,
Ay, salamat, ako'y nakinig, wala kang bisyo, di ngayon, wala kang sakit. Ay, kagaling, ako'y nakinig, dapat kayo may magalang, di ngayon kaganda ng tingin sa akin ng mga tao na kayo magalangin. Ay, nakinig di nagpapasalamat. Ang problema ganito, hindi ka nakinig, di ngayon nagsisisi. Dati pala, nakinig ako sa aking nanay at tatay, di ngayon ibatugan. Hanap ng mapapagkuhanan. Ngayon nagpapadialysis or kaya pumupunta sa punto, nagsisisi. Bakit? Sana ako'y nakinig. At kaya nga po tayo nag-alang ito, huwag sana tayo dumating sa ganun. Na sana ako'y nakinig. Kundi nandun tayo sa puntong salamat at ako'y nakinig. Mula sa utos ng Panginoon at sa utos sa ating mga magulang, yan ay command with a promise. And ang sabi din po dyan sa verse 3, upang ikay mabuhay na malaon sa lupa. And magandang balita po, kapag tayo ay sumusunod, gumagalang sa ating mga magulang, it is an example to our future family. Tika po sabi ng kanta, be an example to the believers in word and in conduct. Kung ikay magiging masunurin sa iyong magulang, meron kang magkikwento sa iyong future na pamilya. Tika po, sa mga nagnanais, magtaguyod din. Hindi mo pwede anak, ikay maging masunurin na, titingin sa iyong magulang. Susunod. Tika po, magkakaroon ka ng bahay sa iyo. Bakit? Hindi ka naging masunurin. Iba ang tingin sa iyo ng iyong anak, ng iyong paligid. Mawawalan ka ng credibility. Kaya sabi ng Panginoon, once ito sinusunod mo, with a promise, you will be an example to your future family. Kaya po, iyan ay paghahanda din, yung pagiging masunurin, yan ay paghahanda sa iyong kinabukasan. Na ikaw ay maging masunurin, ikaw ay maging magalangin sa iyong mga magulang. Yan po yung magre-reflect sa ating pong buhay. So, ano po sabi ng Panginoon? Sa number 1, ano bang role natin? Kayo nga po, number 1, obey our parents. Sino example natin? Si Isaac and then si Jesus. Number 2, ano pa ang dapat natin gawin? To honor our parents. Dahil ito ay utos ng Panginoon, a direct command from God. Letter B, it is a command with a promise. And for our conclusions po, ito ang sabi ng Panginoon, ito po ang sabi natin, for our conclusion, dalawang pong conclusion. Loving our parents inwardly and outwardly in the Lord and for the Lord. Di ka po, may mga time naman, ay ako po'y anak din. Naiintindihan po natin ang bawat isa na minsan nakakatamad talagang sumunod. Nakakatamad gumalang. Pero bakit ka magkakaroon ng pag-honor, pag-obey? Bakit? Ito'y ginagawa mo para sa Panginoon. Di ka po, mahal mo ang iyong magulang, inwardly, ikaw ay magaling sa iyong loob at nakipakita mo panlabas. Bakit? Ito'y ginagawa mo para sa Panginoon. Kung ikaw ay para minsan, regay may patatunguhan, regay ako gay makakaganan siya din o gay mapapabuti din ano sasabihin ng Panginoon? Ito'y para sa iyo. Gawin mo ito para sa Panginoon. Ayun nga pong simpleng pagkain, simpleng pag-inom, ang sabi ng Panginoon, dapat mong gawin sa glory ng Panginoon, lalong higit po yan, ang pagsunod sa magulang, gagawin mo sa pagsunod mo sa Panginoon. And then, pangalawang conclusion. Pakibasa nga po, ready now? Read. Di ka po, naulit kanina na ang pag-obey or yung children na tinutukoy dyan ay mga young age or nasa bata pang punto. Ano sabi dyan ng conclusion natin? Children are to obey while under their parents' care. Di ka po? Tama naman po yun Dapat kang sumunod. Bakit? Kaya mo na kang mabuhay. Kaya mo na kang magtayo na yung sariling pamilya. Kaya mo nang bumili ng bigas, ng pagkain, ng pang-ulam, ng pambayad ng kuryente, ng tubig. Nasa tahanan na ka pa. Anong dapat gawin? Sumunod sa iyong mga magulang. Yun ang utos ng Panginoon. Nasa pangangalaga ka pa kung kaya mo na, kaya po, pinagbubukod po talaga ng Panginoon. Ang dalawa ay magiging isang laman. Bakit? Kasi po, ang magulang, ang anak, ay dapat sumusunod. And then, kapag nasa tamang edad na, pwede lang himuwalay, pero, hindi naman porket, yes, nasa tamang edad na ako. Bye-bye. Hindi ganon. Ang sabi dyan, but the responsibility to honor our parents is for life. Hanggat buhay ka, hanggat buhay ang iyong mga magulang, dapat mo silang igalang. Hindi yun nakalimot ka na.
Hindi ka po yun ang madalas nangyari sa mga telenovela. Ay, yumaman ako. Limot na ang kanyang pamilya. Meron na nakaangat sa buhay. Iwanan na ko kayo. Hindi ganun. Ang sabi ng Panginoon, it is our responsibility to honor our parents for life. Kaya po ang sabi dyan ng Panginoon, or ng ating pong conclusion, ito'y gawin natin para sa Panginoon, and yung responsibility natin habang tayo po nasa kanilang pangangalaga. And for our application, paano natin ma-apply ito? Ano mong dapat kong gawin? Sa atin pong pag-obey at pagsunod, pag-honor sa ating mga magulang. Ano yung una? Meron pong quotation na nakabanggit dyan. It's their first time living too. Gets nyo ka ba? Ulitin ko ba? It's their first time living too. Ano ibig sabihin? May mga minsan tayo nagagaya sa ating mga magulang na hindi nyo alam yun. Nakakailisa, dapat alam ito ni nanay at tatay eh. Pero may paalala ang Panginoon na it's their first time living too. Hindi naman sila bachelor's degree sa pagiging magulang. Hindi naman sila perfect na magulang. Hindi naman sila second time na para bang nagkaroon sila ng chance and then ngayon, uulitin na lang ang pagkakamali. Hindi. Sila po yung nagkakamali din. Mga anak, tayo, ang ating mga magulang ay first time din nabubuhay. Hindi ka po. Kaya nga minsan nagkakaroon ng galit sa tayong mga anak sa kanila. Pero paalala, sa ating application is their first time living too. Na tayo maging maunawain sa ating mga magulang. Kasi magiging magulang ka din. Magiging mabigat yun sa iyo na saka mo lang magets, yung pala yun. Yung pala yung sinasabi na ay mga magulang. So it's their first time living too. Pangalawa po, win them to the Lord. Magandang sila iyong sinusunod. Mahalagang sila iyong ginagalang. Pero ang pinakamaganda po sila ay makasama mong pupunta sa langit. Na hindi sila may iwan dito. Hindi nila dadanasan ng tribulation. Hindi na dadanasan ng impyerno. Bakit? Sila ay naakay mo sa Panginoon. Nagpe-pray tayo for our unsaved loved ones. Pero dahil sila ay ginagalang mo, alam niyo po mga magulang, sila ay observant sa mga anak. Ba itong kasipag? Makasama nga kaya simbahang iyan. Bakit kataas ang grades kahit nagsisimba, makasama nga din yan. Ano ka ito? Magiging curious po yan. Bakit umaayos ang buhay? Ba't gito nung dati hindi naman to ganito eh? Ay paano ang gagawin natin? Win them to the Lord. By By obeying and honoring our parents. Darating sa puntong sila yung maaakay din natin sa Panginoon. We're hoping and praying. Pero hindi sapat yun. Dapat mo itong isagawa. Sila ay magtaka sa iyo. Ikaw ay maging halimbawa or example na ikaw talaga ay nasa Panginoon, magandang bagay ay nasa Panginoon, meron kang katiyakan ng langit, ay yung kasalanan ay napatawad na, yan po ay sila ay mawin din natin sa Panginoon. Tama namang hindi pamilyahan ang pagpunta sa langit. Di ba po? Ito na yun. Aldal family. Hindi ganun. Isa-isa tayong haharap sa Panginoon. Magandang sabi sa langit, magpapasalamat sa iyo, anak. Salamat, nakakilala ko sa Panginoon dahil mo. Hindi ka po, kasarap na magkaroon ng ganun dito sa lupa. Yun po sa langit na yung total na dito sa lupa. Yung makita nyo inyong mga magulang na magbagong buhay. Yan po yung biyaya ng Panginoon. Yung makasama mong lilingkod sa Panginoon, dati mong inaakay, kayo magpapasalamat. Salamat na hindi sayang. Sila'y na-win ko sa Panginoon. Hindi ka po, di ka po pag kayo nag-outing, kasarap, kumpleto tayo. Kasarap din sa langit, kumpleto tayo. Yun po ang biyaya ng Panginoon. Once na in-apply natin, ang pagsunod, ang paggalang, sa kanila. Ano po ang application nito? Do the house duty or chores. Hindi mo mapakitang ako po yung umubay sa aking magulang pero yung hugasin, tambak. Ay ako po yung gumagala sa aking magulang pero yung labahin, tambak. Yung simpleng application sa ating paggalang at pagsunod sa ating mga magulang, yan iparas din sa iyo. Yung hindi yung napaghugas lang, talaga namang parang pinagsabuyan na ng buong mundo eh. Hugasin lang po yun. Labahin lang na kanyang brief din naman. Kaya sabi dyan, sa application, do the house duty. Tayo maging responsable bilang tayo anak. Una, yan para sa iyo, para meron ka namang alam na gawaing bahay. Ay, alam mo na kung paano mag-chat ng babae. Alam mo na kung paano mag-chat ng lalaki. Eh di dapat alam mo din kung paano gumawa sa bahay. Na kaya na kahit wala ngayong magulang, kaya mong mabuhay. Alam mo kung paano maglaba, alam mo kung paano magluto, alam mo kung paano kumita ng pera, alam mo kung paano mag-manage ng pera. Yan para din sa iyo. Yung paggalang sa magulang ay epekto ng pagsunod sa Panginoon at para din sa iyong ikabubuti. Do the house chores. Yan po ay para din sa atin. Tamang tayo naman ay masarap maging princess treatment or prince treatment sa bahay.
Pero hindi palaging ganun. Madami ang nalulubog sa buhay. Bakit? Nasanay. Kaya po sa mga magulang, hindi naman kalabisan. Naturuan natin po mga anak maging responsable at maging maayos ang ating kanila pong mga buhay. Kasi hindi kayo laging habang buhay na buhay. Ay nakadepende sa inyo, ay namatay. Ayun, nakatungangang anak. Nakikita na sa lahat na, bahala na. Kaya po ang sabi dyan, yung paggalang sa magulang at pag-honor sa kanila ay do the house duty or chores. Yan po yung inyong ma-realize din yan na, kaya pala ito ng turo ng inyong mga magulang. And then, isa pa din po, treat them. Hindi ka po, pag tayo ay minsan pumapaldo, alam niyo po pumapaldo, dumadami naman, hindi ka po, masarap man libre. Pero, meron po tayong mga magulang, yung kanilang hindi naman naghihingi ang ating mga magulang, tama po? Hindi naman talaga tunay na umaasa ang mga magulang. Pero muli po, paalala din sa mga magulang, hindi obligado ang mga anak na kayo po suportahan. Meron binanggit sa Corinthians na hindi dapat, kumaga insurance mo yung mga anak, may trabaho ko na, bubuhayin mo na ako. Hindi po ganon. Pero, kung tayo na may mga anak, nasa tamang pag-iisip, marunong tumanaw ng utang na loob, treat them. Hanggang mabilhan mo ng Coke. Lang. Mabilhan mo ng kahit simpleng mga bagay na kala mo kanilang ikatutuwa. Yung kanilang hindi nabili, yung kanilang, bibili ko na to ng bagong tools kasi walang bagong uniform yung aking anak. Yung pangluho na sana nila, pero dahil para sa iyo, isakripisyo nila. Kaya ikaw naman ngayon, may labis naman, may kaunti naman, treat them. Hindi man ikamamatay, hindi man ikahihirap. Ipakita mo, hindi lang sa imik, kundi pati po sa gawa. Treat them. And last, sa application po natin, support them with love. 10,000. Sabi kasi, supportahan mga magulang. Hindi ganon. Kundi, we support them out of our love. Tama naman na hindi tayo, ang mga magulang, hindi sila humihingi. Pero tayo mga anak, bakit natin gagawin yon? Para sa Panginoon, and ginagawa natin, bakit? Mahal natin sila. Alam natin na sila ay mahal natin. Ipinapakita natin. Hindi ka po sa inyong mga asawa. Pag alam mong mahal mo, ginagawa mo ng mga bagay. Bakit? Mahal mo Ganon din po sa ating mga magulang. You support them out of love, not out of duty. Sabi hindi po. Walang bigat, kundi you do that thing out of love. Yun po ang sabi ng Panginoon. Kaya po sa application, it's their first time living too. Sila po ay nagkakamali din. Win them to the Lord, do the house duty or chores, treat them kahit sa mga simpleng bagay, and support them out of love. Kaya po ngayong gabi, atin na pag-aralan, ano bang role ko bilang anak? Ano ba ang children's role? Yan po, to obey them, to honor them, and to apply what we learn this night. Tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos na